Pakiusap, umalis na kayo. Nasa itaas na ang asawa at anak ng Executive Vice President. Ang malamig at matapobreng boses ang sekretarya ay umalingaw-ngaw sa marangyang lobby ang gusaling iyon. Halos hindi ko mapaniwalaan ang aking naririnig. Sa labas ang naglalakihang salamin ang mataas na gusaling iyon sa Bonifacio Global City, isang malakas na bagyo ang walang awang humahagupit sa siyudad. Sa tabi ko isang maliit at mainit na kamay ang mahigpit na nakahawak sa aking mga daliri. Ang aking 6 na taong gulang na anak na si Lily ay nakatinggala sa akin, ang kanyang malalaking mata ay puno ng kaba at pag-alala. Asawa, mahinang tanong ko, pinipilit na panatilihing kalmado ang aking boses. Ano bang sinasabi mo, ako ang asawa ni Miguel? Si Chloe, ang personal na sekretarya ng asawa ko, ay mapangutiang tumawa. Tiningnan niya kami mula ulo hanggang paa, pinagmamasdan ang aming nga ordinaryong damit na parang nga pulubing humihingi ng limos. Sa mismong sandaling iyon, isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Alam ko sa aking sarili na may isang napakasamang nangyayari. Ang opisina na pinuntahan namin para surpresahin ang aking asawa pagkatapos ng trabaho ay biglang naging isang mapanganib na lugar. Ngunit hindi pa alam ngang asawa ko ang mayabang na sekretaryang ito ang buong katotohanan. Wala silang ideya na sa likod ko tahimik na nakatayo ang aking 3 makapangyarihang kuya. Mga lalaking may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan sa politika ng bansa at kumokontrol sa pinakamalalim at pinakamapanganib na galawan ng mga bilyonaryo sa lipunan. Wala silang ideya na simula ngayong gabi ang komportable at marangyang buhay na itinayo nila gamit ang aking dugo at pawis ay guguho at sasabo ng tuluyan. Nagsimula ang lahat noong isang malamig at maulan na Sabado ang gabi. Mama, sabi ni Papa maaga siyang uwi ngayon, di ba? Tanong ni Lily, masayang iwinawagaywe ang kanyang maliit na pulang payong. Oo naman anak, nakangiting sagot ko sa kanya. Sabi niya dadaan lang daw siya saglit sa anibersaryo ngang kumpanya nila dito sa main building tapos uwi na rin siya agad. Kaya naman bibigyan natin siya ng pinakamalaking surpresa. Ang asawa kong si Miguel Soriano ay ang Executive Vice President ng Vanguard Prime Development, isang kilalang kumpanya ng real estate sa bansa. Isa siyang lalaking nakarating sa pinakamataas na posisyon sa loob lamang ng 3 taon. Lahat ng iyon ay dahil sa patagong pinansyal na tulong mula sa aking pamilya at ang tahimik na impluwensa ng aking makapatid. Dati hinahawakan ni Miguel ang aking mga kamay, tititih sa aking mga mata at sasabihin, Liana, salamat sa palaging pagsuporta sa akin kahit nasa likuran ka lang. Dahil sa mga matatamis na salitang iyon, ibinigay ko ang buong tiwala ko sa kanya. Inilaan ko ang aking buong buhay sa pagpapalaki sa aming anak at pag-aasikaso sa aming tahanan. Ngayong gabi pumilit si Lily na lumabas kahit bumabagyo dahil may ginawa siyang napaka-espesyal na gusto niyang ipakita sa kanyang ama. Mahigpit na nakahawa sa kanyang maliliit na kamay ang isang kwintas na gawa sa papel. Ginawa niya iyon sa art class nila, may nakaguhit na mukha ni Miguel na nakangiti kahit medyo tabingi ang pagkakagawa. Habang lumalakas ang ulan sa labas, pumasok kami sa napakagandang lobby ng Vanguard Prime. Puno ang paligid ng lalaking nakasuot ng mamahaling baronget suit at mga babaeng nakagaw na gawa ng sikat na designer. Lahat sila ay mga mayayamang negosyante at matataas na politiko ngang siyudad. Hala, ang ganda naman dito, mamabulong, ni Lily na namamangha. Ang sipag talaga ni Papa magtrabaho sa ganito kalaking building.
Naglakad kami papunta sa reception para sana magpasabi na naghihintay kami nang biglang harangin ang aming daan ng sekretarya ni Miguel na si Chloe. Alam na alam ni Chloe na ako ang legal na asawa ni Miguel. Ilang beses ko na siyang nakausap sa telepono para mag-ayos, mga regalo para sa mga kliyente, at personal na rin akong nagpunta sa opisina para magdala ng mga nakalimutang dokumento. Ngunit ang hitsura niya ngayong gabi ay ibang-iba. Nakasuot ng mamahaling damit, tiningnan niya kami nang may matinding pandidiri. Diyos ko, Liana, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Chloe, puno ng pangmamaliit ang boses. Ang okasyon ngayong gabi ay para lamang sa mga imbitadong bisita at pamilya ng kumpanya. Magandang gabi, Chloe. Ginabi ka yata ng trabaho, sagot ko nagbibigay ng pilit na ngiti. Dinala ko si Lily para surpresahin si Miguel. Nagpakawalangang isang malutong at mapanuyang tawa si Chloe. Surpresahin na ako, siguradong masusurpresa nga iyon. Pero sa totoo lang ang pagpunta mo rito ay isang napakalaking kahihiyan. Ang tunay at kinikilalang pamilya ngang biso-presidente ay nasa itaas na at dumadalo sa party. Tunay at kinikilalang pamilya na blanko ang buong isip ko. Oh, ang kanyang napakagandang fiancé, ang kanyang cute na anak na lalaki, at ang kanyang magiging asawa, malamig na duktong ni Chloe. Ang pagtambay niyo rito ay nakakadiri. Kung ako sa iyo, aalis na ako bago pa ako tumawag, henehe guardiya, para kalad ka rin kadyo palabas. Hindi naman ganun kalakas ang boses niya, pero sapat ang talim nito para marinig ng mga tao sa paligid. Naramdaman ko ang mapanghusgang tingin ng dose-dose ng mayayamang bisita na nakatingin sa amin. Tingnan mo iyon, dinig kong bulong ng isang babae. Yung babaeng iyan nag-aangkin na asawa raw siya ngang vice-presidente. Nakakahiya. Sumagot ang isa pa. Alam naman ng lahat dito na ang tunay na partner niya ay yung sikat na socialite na may kasamang batang lalaki. Ang mga nakakalasong bulungan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking pandinig. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, pansamantalang nawalan ng kakayahang magsalita. Hindi ko maintindihan ang bangungot na nangyayari sa harap ko. Ako ang legal na asawa ni Miguel at si Lily ang kaisa-isa niyang anak. Paano nakaroon ng ibang asawa at anak na naghihintay sa kanya sa itaas? Mama, nasaan si Papa? Natatakot ako sa babaeng iyan, umiyak na bulong ni Lily. Mahigpit na hinahata ang laylayan ng aking damit. Ang pangingining kanyang boses ang nakpabalik sa akin sa realidad. Agad akong lumuhod at tinakpan ng aking makamay ang makabilang tainga ni Lily. Hindi ko hahayaang may isa pang masamang salita na lason sa inosenteng isipan ng anak ko. Kinagat ko ang aking ibabang labi, pinipigilan ang nagbabagang galit at sakit na nagbabantang yumanik sa buong pagkatao ko. Tumayo ako at tinitigan si Chloe sa mga mata, isang tingin na kasing lamig ng yelo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng babaeng ito dahil hindi niya alam kung sino ba talaga ako. Inakala niyang isa lang akong sunod-sunurang may bahay na walang alam sa mundo. Walang kurap na nakatingin sa kanya, tahimik kong dinukot ang aking telepono mula sa aking bulsa. Tinawagan ko ang isang numero. Ito ang direktang linya ng taong pinakakatiwalaan ko sa mundong ito, ang taong kinatatakutan ng lahat, ang aking pangatlong kuya. Hindi ko alam kung sino iyang tinatawagan mo, pero walang makatulong. Sa iyo rito, pang-asar ni Chloe. Pinakmamasdan ang aking makamay na namumuti sa higpit ng hawak sa telepono. Ano, tatawagan mo ang nanay mong mahirap sa probinsya para umiyak? Puno ngang matinding panghahama ang kanyang nga salita. Hindi ko na pinatulan ang kanyang kayabangan. Tinitigan ko lang ang screen habang nagri-ring ang linya. Tiwang-tiwala si Chloe na galing ako sa isang mahirap na pamilya na hirap magbayad ng utang.
At sa totoo lang naiintindihan ko kung bakit iyon ang tingin niya. Nang pakasalan ko si Miguel sinadya kong itago sa kanya ang tunay kong pagkatao at ang pamilyang pinanggalingan ko. Ang tunay kong pangalan ay Juliana Valderrama. Sa Pilipinas kahit sinong gumagalaw sa mundong matataas na negosyo, politika o real estate ay kilala ang pamilya Valderrama. Ang pamilya namin ay isang lumang, angkan ng maasendero at bilyonaryo na tahimik na nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansa sa loob ng maraming dekada. Biniyayaan ako ng tatlong kuya na mas matanda, sa akin na pinalaki ako na parang prinsesa ng pumanaw ang aming nga magulang. Ang panganay kong kuya, si Arturo Valderrama, ay nahalal bilang senador sa napakabatang edad at inaasahang tatakbo bilang pinakamataas na lider ng bansa. Ang pangalawa kong kuya, si Eduardo Valderrama, ang vice-presidente ng Philippine Heritage Bank, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang bangko sa bansa. At ang pangatlo kong kuya, si Victor Valderrama, ay gumagalaw sa dilim. Sa publiko siya ang pinuno ng Valderrama Holdings, isang higanteng kumpanya, pero sa likod nito siya ang kinatatakutang hari ng underworld, private security at tagalinis ng mga dumi ng mga korporasyon sa buong bansa. Bilang kaisa-isang babay at bunso, pinalaki ako ng kuya ko na puno ng pagmamahal. Bunso, kung may gagong magpapaya sa iyo, buburahin ko siya sa mundo nang walang iniwan na bakas madalas sabihin sa akin ni Kuya Victor. Ang boses niya ay palaging kalmado, pero nakakapangilabot, hindi mo alam kung nakbibiro o seryoso. Pero ang lumaki sa ilalim ngang napakabigat na pangalan ng aming pamilya ay nakakasakal para sa akin. Kaya pagkagraduato ko en kolehiyo, itinago ko ang aking pinakmulan, tinanggal ko ang apelido ko at nagtrabaho sa isang maliit na architectural firm. Doon ko nakilala si Miguel na noon ay isa lamang simpleng ahente na nakukumahok makabenta. Balang araw magtatayo ako naglalakihang gusali, gamit ang sarili kong kamay at babaguhin ko ang bansang ito, sabi niya sa akin noon. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ambisyon. Para sa akin na lumaki sa mundong lahat ay ibinibigay na lang ang kanyang determinasyon ay napakaganda sa aking paningin. Dahil walang alam si Miguel tungkol sa pagiging Valderrama ko, naniwala akong mahal niya ako bilang isang simpleng babae. Iyon ang aking maling akala. Nang hingin niya ang kamay ko, nangakong pasasayahin ako habang buhay, pinili kong talikuran ang aking pamilya para protektahan ang aming simpleng pag-ibig. Nakaroon kami ng isang napakaliit at pribadong kasal. Matindi ang pagtutol ng makuya ko, pero sa huli ni respeto nila ang katigasan ng ulo ko at inihatid nila ako sa altar nang may luha sa kanilang mga mata. Pero hindi nagtagal pagkatapos naming makasal ang mabagal na karera ni Miguel ay biglang umarangkada ng napakabilis. Nang malapit ng malugi ang Vanguard Prime, isang malaking pautang ang biglang naaprubahan ng isang malaking bangko sa loob lang ng isang gabi. Nang sumali ang kumpanya niya sa mga bidding para sa mga proyekto ng gobyerno, ang mga kalaban nilang kumpanya ay bigla na lang umatras ng walang dahilan, kaya napunta sa kanila ang lahat ng kontrata. Lahat ng mga himalang iyon ay kagagawan ng aking mga kuya na tahimik na gumagalaw sa likod para siguraduhing magtatagumpay ang asawa nga kanilang bunso. Ngunit si Miguel ay bilip na ang kanyang pag-asenso ay dahil lamang sa kanyang sariling galing at talino sa negosyo. Liana, nakakuha na naman ako ng bilyon-bilyong pisong kontrata, pakmamayabang niya pag-uwi. Sa wakas nakikita ng mundo ang husay ko. Habang pinagmamasdan ko ang asawa kong, tuwang-tuwa, pinili kong ibaon ang katotohanan. Ngumiti ako at sinabing, ang galing mo talaga, asawa ko. Proud na proud ako sa iyo. Hindi ko kayang tapakan ang kanyang ego bilang lalaki.
Dahil sa aking pananahimik naging bise-presidente, si Miguel sa edad na 35. Nang makaroon siya ang malaking kayamanan, kapangyarihan at napakalaking sweldo, ang lalaking pinakasalan ko ay nagsimulang magbago. Madalas siyang ginagabi. Inaabot ng ilang araw na hindi umuwi at ang pakikitungo niya sa amin ni Lily ay naging malamig at mapanghusga. Isa na akong mataas na opisyal ngayon, bulyaw niya sa akin kamakailan. Nakatira tayo sa makaibang mundo. Isa ka lang walang muwang na may bahay na walang alam sa matataas na negosyo. At ngayong gabi ang matagal na niyang pang-aalipusta ay humantong sa pinakamalalang uri ng pagtataksil. Nakatayo sa ilalim ng kumikinang na kandelir, itinuro ni Chloe ang aking simplang damit. Sawang-sawa na si Sir Miguel sa isang asawang baduy at walang kwentang katulad mo pang iinsulto niya. Ang isang lalaki na may mataas na katayuan ay nangangailangan ng isang sikat at mayamang partner para mas mayangat ang kanyang reputasyon, isang totoong socialite. Totoong socialite, mahinang ulit ko. Tinaas ni Chloe ang kanyang no. Tama. Ang magiging susunod na asawa ni Sir Miguel ay si Victoria Castillo, ang kaisa-isang tagapagmana ng Castillo Builders. At ang 5 taong gulang na batang lalaki na kasama niya ang tunay na tagapagmana ng kanyang imperyo. Inutusan na ni Sir Miguel ang mag-abogado niya para ihanda ang inyong annulment. Nang lumabas ang masalitang iyon sa bibig niya, parang may naputol sa loop ng utak ko. Ang matinding sakit ng isang wasak na pamilya ay biglang naglaho at napalitan ng isang nagbabagang galit na parang bulkang sasabog. Ang hambok na lalakang ito ay napakamalan ang tulong ng pamilya ko bilang sarili niyang galing. At ngayon may gana siyang itapon kaming ang anak ko para sa isang mas mayamang babae. Nandidiri ako ng sagat sa buto sa kanyang kayabangan at pagiging makasarili. Mamaayaw na daw sa akin ni Papa kahit nakatakip ang mga kamay ko sa kanyang mga tainga. May mga nakaligtas na lason mula sa bibig ni Chloe. Bumasa ang mabibigat na luha sa mga pilik mata ni Lily at tumulo sa kanyang pisngi. Walang kapangyarihan sa mundo ang mas malakas kaysa sa galit ngang isang ina kapag sinaktan ang kanyang anak. Sa mismong segundong iyon buo na ang desisyon ko, tapos na akong maging tahimik at sunod-sunurang asawa. Pagbabayarin ko si Miguel Soriano, si Victoria Castillo at ang lahat ng lintana nakapaligid sa kanila para sa pagpapakahiya sa anak ko. Sisirain ko silang lahat. Pinindot ko ang call button. Isang ring pa lang may sumagot na. Bunso, anong nangyayari? Ang malalim at matalim na boses ng pangatlo kong kuya na si Victor ay umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Masyadong matalas ang pakiramdam niya para hindi mapansin ang kakaibang tensyon sa aking pananahimik. Bakit ka napatawa ngang ganitong oras? May nangyari ba? Yumuko ako at marahang hinaplos ang buhok ni Lily habang pinipigilan niya ang kanyang pagigbi. Pinanatili kong kalmado at malinong ang aking boses at nag-report sa pinuno ng underworld ng Pilipinas. Kuya Victor, nakatayo ako ngayon sa lobby ng Vanguard Prime. Ang Valderrama Holdings ang may pinakamalaking share sa kumpanyang iyan, hindi ba? Bumaba ang tono ng boses ni Kuya Victor. Anong nangyari, Dian Bunso? Tinraidor ako ni Miguel. Nadala siya ng ibang babae sa party ng kumpanya at ipinamamalaki bilang asawa niya. Pinabantaan kami ng sekretarya niya na ipapakalatkat sa gwardiya palabas sa gitna ng bagyo. Umiyak si Lily. Kuya, wasa na wasa ang puso ang anak ko. Pakabitaw ko nga, salitang iyon isang nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Parang may yelong lumabas mula sa aking telepono. Kahit hindi ko siya nakikita, alam kong naglaho na ang malambing kong kuya at napalitan na siya ng isang walang awang halimaw na nagpapatakbo sa lipunan. Naintindihan ko, sabi ni Kuya Victor. Ang kanyang boses ay naging tahimik pero nakamamatay.
Nakalimutan yata nga, walang kwentang lalaking iyan kung saan siya nakalugar. Anong gusto mong gawin ko, Liana? Anong kailangan mo sa mga kuya mo? Tumingala ako sa magarang kisamengo, lobby ang aking boses ay malinaw na malinaw. Gusto kong burahin mo siya, ang bago niyang kabit at lahat ng opisyal na kumonsinti rito. Bawin mo ang bawat sentimo, bawat titulo at lahat ng kapangyarihan na inaakala nilang sa kanila. Iwan mo silang walang-wala. Masusunod. Nagsisimula na ang kooperasyon gayon din malamig. Nasagot ni Kuya Victor. Kunin mo si Lily at lumabas na kayo diyan. Hindi mananatili ako rito, matigas kong sagot. Gusto kong makita ng sarili kong mamata ang pagguho ng mundo nila. Sige, basta siguraduhin mong ligtas si Lily, sabi ni Kuya Victor. Bigyan mo akong 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto magwawakas ang mundong ginagalawan nila. Namatay ang linya. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa, inayos ang aking tindig at itinaas ang aking nu. Ang biglang pagbabago ng aking aura ay nagpaurong kay Chloe, pero mabilis siyang nakabawi, ngumisi at humalukip-kip. Hindi ko alam kung anong murang pananakot iyang ginagawa mo. Tumawa ka pa ng matatanggol sa iyo pang asar ni Chloe? Tumawa ka ba ng pulis, huwa ka ng maabala? Ang mga abogado nga, kumpanya namin ang pinakamagaling sa bansa. Pipitikin lang nila ang isang hampas lupang tulad mo. Eksakto sa sandaling iyon bumukas ang pinto ng pribadong elevator. Umapaw ang malalakas at mayayabang na tawanan sa lobby. Napakagandang presentation ngayong gabi, Miguel, malakas na papuri ng isang matandang opisyal. Salamat po. Ang kinabukasan ng Vanguard Prime ay magiging mas maliwanag pa, sagot ng asawa ko. Paglabas na elevator, naroon si Miguel, napakapormal sa kanyang mamahaling suot. Mahigpit na nakapulupot sa braso niya ang isang babae na nakasuot ng kumikinang na gintong gown at makapal ang makeup. Sa kabilang kamaing babae ay isang mayabang na 5 taong gulang na batang lalaki na nakasuot din ng maliit na designer suit. Papabulalas ni Lily, humabang palapit ng may pag-asa sa kanyang mata. Nang marinig ang boses ng anak niya, nanigas si Miguel. Napalingon siya sa amin at sa isang saglit nakita ko ang matinding kaba sa kanyang mukha. Pero ang kabang iyon ay mabilis na napalitan ng inis at galit. Dire-diretso siyang naglakad palapit sa amin, tumatagaktak ang kanyang makintab na sapatos sa marmol na sahig. Liana, anong ginagawa ninyo rito? Pabulong pero galit na bulyaw ni Miguel para hindi makuha ang atensyon ng mga bisita. Bakit mo dinala si Lily dito na mukha kayong mabasurera? Alam mong napaka-importanteng event nito para sa mga kliyente namin? Miguel, kalmado kong sabi, nakatitik ng diretso sa kanyang nanlilisik na mga mata. Sino ang babaeng iyan at sino ang batang iyan? Mukhang nabigla si Miguel sa kawalan kong reaksyon o pag-iyak. Tumawa siya ng sarkastiko, inayos ang kanyang manggas ng may mayabang na ngiti. Dahil nandito ka na rin lang, wala ng dahilan para itago pa. Ito si Victoria Castillo, anak ni Ricardo Castillo, ang mayari ng Castillo Builders. Arang batang ito ay ang anak kong si Hugo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ni Victoria nang may labis na kalapitan. Tiningnan ako ni Victoria na parang isang basurang nahulog sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mamahaling bag para takpan ang kanyang ngisi. Ay, Miguel, ito ba yung ex-wife mong mukhang kawawa, malanding, sabi ni Victoria, punong paginarte at kayabangan. Toto pala ang kismis. Mukhang siyang walang pinag-aralan. Dito palang amoy ukay-ukay na yung damit niya. Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya, Tori, sabi ni Miguel, binibigyan ako ngang nandidiring tingin. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan si Liana. Galing siya sa isang pamilya ngang mga patay gutom. Ang isang lalaking kasing asenso ko ay kailangan ng babaeng may katayuan, kayamanan at breeding. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya
ay parang dura sa 6 na taong pinagsamahan namin. Pero nakatayo doon wala akong naramdamang kahit anong pihati. Puro malamig na pandidiri na lang ang naiwan. Pinaasikaso ko na sa emega, abogado ko ang emega papeles para sa annulment nating majabang na patuloy ni Miguel. Ipapadala nila sa bahay nating next week. Pirmahan mo at lumayas kayo. Huwag kang umasa na makakakuha kang kahit isang kusing o sustento mula sa aking. Sayo na si Lily. Wala akong pakialam. Meron na akong mas matalino at mas magaling na anak na makmamana ng negosyo ko. Hindi man lang niya tiningnan ang anak niyang babae. Nakatayo lang siya doon pinapalaki ang sarili niyang ego habang si Lily ay nagtatago sa likod ng damit ko tahimik na umiyak. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lily at nanatiling nakatitik kay Miguel. Ano naumit na ang dila mo pang-asa ni Miguel? Nakikitawa kay Victoria. Hindi ba kayang i-process ng maliit mong utak ang realidad? Wala sagot ko. Gayang nakakatakot na katahimikan bago manalasa ang pinakamalakas na bagyo na natili akong nakatayo naghihintay na maubos ang oras niya. Bakit nakatiti sa atin yung madungis na batang iyan peinarte ni Victoria pinandidilatan ng mata si Lily at tinuturo ng kanyang bagong manicure na kuko? Nakakasira ng imahe ng Vanguard Prime ang pagkakaroon ng dugyot na bata rito sa lobby. Hindi ba Miguel? Totoo po iyan, Ma'am Victoria, mabilis. Na sumingit si Chloe sabik na sumipsip sa bagong kabit boss niya. Liana, wala ka ba talagang breeding ang? Paksingit mo rito, nang ganyan ang hitsura. Ay, pananabotahe sa karera ng vice-presidente? Tumango si Miguel punong pait at galit ang kanyang mata. Iyan ang pinakamalaking problema sa iyo, Liana. Hindi mo alam kung paano gumalaw ang matataas na tao. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para makarating sa taas na babagay ka lang sa palengke hindi sa isang mayamang opisina? Sina Fao na Fao ang lahat ng pang-insulto niya nang hindi kumukurap. Naisip ko na ang pagsagot sa kanya ay isang malaking pag-aksaya ng lawe dahil inakala niyang kahinaan ang pananahimik ko lalo siyang yumabang. Sir Miguel, tingnan niyo ang hawak ng bata. Tinuro ni Chloe ang bagay na kanina pa, yakap-yakap ni Lily sa kanyang dibdib. Ito ay ang kwintas na gawa sa papel mula sa paralan may nakaguhit na mukha ni Miguel na nakangiti. Papa, ginawa ko po ito para sa inyo sa school kanina, nanginginig pero matapang na sabi ni Lily. Lumabas siya mula sa likod ng binti ko at iniabot ang kwintas na papel sa kanyang ama. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig ng husto. Sa kanyang inosenteng puso umaasa pa rin siyang ngingiti ang kanyang ama at bubuhatin siya. Tiningnan ni Miguel ang kwintas at nakpakawala ng isang malakas at mapangutiang tawa. Ano ba itong basurang ito? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang vice-presidente ng kumpanyang ito. Gusto mong isabit ko sa lik ko ang basurang ginamitan lang ng tape sa harap ng pinakamayayamang tao sa siyudad. Hindi po iyan basura, Papa. Pinahirapan ko pong i-drawing ang mukha ninyo, umiyak na sagot ni Lily, tuloy-tuloy ang pagtulong luha sa kanyang pisngi. Sa halip na kunin tinabi ni Miguel ang kwintas na papamula sa makamay ng bata. Bumasa ito sa malamig na marmol at bago pa man ito makuha ni Lily, tinapakan ito ni Miguel gamit ang takong na kanyang mamahaling sapatos at diniinan sa sahig. Ang tunog na papel na kinukuzot at sinisira ay umalinggaw-gaw sa buong lobby. Ang ganitong klaseng basura ay isang insulto sa posisyon ko nang gagalaiting sabi ni Miguel. Ang anak kong si Hugo ay kumukuha ng private piano lessons at magaling nang magsalita ng Ingles.
Kumpara sa isang matalinong bata na tulad niya ka isang walang kwenta at iyaking pabigat na walang ginawang tama. Tama mas mahal ako ni Papa kaysa sa iyo singit ni Hugo. Dinilaan pa si Lily habang si Victoria ay nakangiti ng buong pagmamalaki. Sa paligid namin ang mga mayayamang bisita at opisyal ay nanonot lang na bubulungan habang hawak ang kanilang mga wine glass. Nakakahiya talaga pero anong aasahan mo iba talaga kapah walang breeding. Ganyan talaga kapah ang isang mahirap ay pilit na kumakapit sa isang matagumpay na lalaki. Walang kahit isang tao ang naglakas loob na umawat. Pinanut lang nila kami na parang nasa isang sinehan. Bumasa si Lily sa kanyang matuhot sa malamig na sahig, nakatitik sa nasirang kwintas na may bakas ngang sapatos. Ang kanyang maliliit na balikat ay matinding yumanik habang siya ay humagulgol ng walang patit. Agad akong lumuhot at niyakap siya ng mahigpit sa aking dibdib. Papa, papa. Umiyak niyang bulong sa aking balikat. Sa sandaling iyon ang kahuli-hulihang pata ng pagmamahal at awa ko kay Miguel ay tuluyan ng naglaho. Ang panorin, siyang ipahiya ang aming anak at wasakin ang inosenteng pagmamahal nito para lang magpasikat sa isang spoiled na socialite ay isang kasalanang walang kapatawaran. Iniabot ko ang aking kamay, kinuha ang sira at maduming kwintas na papel at maingat na itiniklop ito sa lupeng aking bulsa. Pagkatapos dahan-dahan akong tumayo. Lahat ng emosyon ay nawala sa aking mukha. Ang naiwan na lamang ay isang blangkong ekspresyon na kasing lamig ng yelo. Bakit ganyan ka makatingin, Liana? Matapang na tanong ni Miguel, nakahalukip-kip at may mayabang na ngisi. Anong akala mong magagawa mo sa akin? Ang mamagulang mo ay mamapatay gutom na walang iniwang yaman. Kung susubukan mo akong idemanda, ipapa-freeze ko ang bank accounts mo at sisiguraduhin kong matutulog kayo sa kalye bukas na bukas din. Ngumiti ng nakakaloko si Chloe. Narinig mo ang vice-presidente. Tigil-tigilan mo na ang pakiiskandalo at lumayas na kayo rito bago pa namin kayo ipatapon sa basurahan kung saan kayo nababagay. Hindi ko sila pinansin. Inangat ko ang aking mata sa digital na orasan sa ibabaw ng security desk. 2 minuto at 50 segundo na ang nakalipas mula nang ibaba ko ang telepono. Bigyan mo akong 3 minuto. Sa loob ngang 3 minuto magwawakas ang mundong ginagalawan nila. Ang pangako ngang aking kuya ay umalingaw-ngaw sa aking isipan parang kampana ngang kamatayan. Tinitigan ko si Miguel ng diretso sa mata. Miguel, naniniwala ka ba talaga na narating mo ang posisyon mo ngayon nang dahil lang sa sarili mong galing? Ang malamig at seryoso kong tanong ay nagdulot ng saglit na kaba sa kanyang mukha pero mabilis niya itong pinagkibit balikat at tumawa ng malakas. Hakumakapit ka na lang sa patalim dahil hindi mo matanggap na talo ka na ang walang katapat kong talino sa negosyo kasama ng pera ng Castillo Builders ang gagawa sa Vanguard Prime bilang pinakamakapangyarihang kumpanya sa bansa nakatira ka sa isang mababang antas NG realidad na kailanman ay hindi mo maintindihan. Wala siyang kaide-ideya na ang mayayabang na salitang iyon ay maitatala sa kasaysayan bilang pinakatanga at pinakanakakahiyang pagyayabang sa buong buhay niya. Vardia, nasa na ba ang makafardia sa ni Chloe? Kalatkaran niyo palabas ang makatrespassers na ito. 2 malalaking gwardiya na nakasuot na itim na uniforme ang tumakbo palapit ang kanilang nga kamay ay nakahanda sa kanilang nga baton habang pinalilibutan kami ni Lily ng may pananakot. Ma'am, kailangan ko na po kayong palabasin, mabilis na sabi ngang isang gwardiya. Ang tono niya ay parang nakikipag-usap sa mga pulubing nakapasok galing sa kalsada. Nasa pribadong lugar po kayo ng kumpanya. Huwag kayong lalapit, utos ko na may hindi natitinag na autoridad.
Ako si Juliana Valderrama Soriano, ang legal at kinikilalang asawa na inyong vice-presidente na si Miguel Soriano. Umirap si Miguel at bumuntong hininga. Juliana Valderrama, pakiusap nga. Nung kinasal tayo, akala mo kung sino kayo dahil sa apelido mo, pero ang ang pamilya mo ay mga ordinaryong probinsyano lang na walang pangalan. Sinisira mo ang reputasyon ko sa bawat segundong nakatayo ka rito. Ilipat niyo na palabas ang baliw na babaeng ito at ang anak niya sa gitna ng bagyo ngayon din. Tumawa si Victoria at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel. Sa totoo lang, Miguel, nakakagulat ang kawalan niya ng klas. Bumalik na tayo sa party sa taas. Sabik na si Papa na pausapin ang mea na tin habang uminom na champagne. Tama ka, Tori. Na sayang na akong sapat na oras sa basurang ito, sabi ni Miguel. Ikinukumpas ang kanyang kamay sa magwardiya. Hawakan niyo sila sa braso at itapon sa labas ng pinto. Kapag nanlaban ang babaeng iyan, tumawa kayo ng pulis at kasuhan niyo ng trespassing at harassment. Humakbang ang magwardiya, inilalahat ang kanilang malalaking kamay para hawakan ako sa balikat. Huwag niyo akong hahawakan, utos ko. Ang boses ko ay bumaba sa isang tonong purong kapangyarihan na nagpatigil sa dalawang lalaki sa kanilang kinatatayuan. Agad na sumingit si Chloe. Mula sa likod nila, sumisigaw sa galit. Ano pang hinihintay? Ninyong maada kayo, hindi? Niyo ba narinig ang direktang utos ni Sir Miguel? Sino ba sa tingin niyo ang napapasweldo sa inyo kalat ka rin? Niyo na ang mapatay gutom na ito ngayon din? Nang akmang susunggaban ng isang gwardiya ang aking damit, biglang tumalon sa harap ko ang 6 na taong gulang kong anak. Huwa ninyong sasaktan ang mama ko, Tilini. Lili ibinuka ang kanyang maliliit na braso para harangan ang aking katawan habang mabilis na nangingini mula ulo hanggang paa sa sobrang takot. Ang makita ang aking matapang na anak, na itaya ang kanyang kaligtasan para lang protektahan, ako ay dumurok sa aking puso sa libu-libong piraso. Marahan ko siyang hinila pabalik sa aking nga binti, niyakap ko siya para protektahan habang nakatitik sa mga mata ni Miguel at ng kanyang nakangiting kabit. Miguel, sabi ko, ang bose ko ay nagdadala ng kakaiba at nakakakilabo na katahimikan. Mayuli akong tanong sa iyo. Naniniwala ka ba talaga na pwede mo kaming itapon na parang basura at makakaalis ka ng walang anumang kahaharaping parusa? Parusa mula kanino sa iyo ibinato ni Miguel ang kanyang ulo pabalik at tumawa ng napakalakas, halos mapunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Talagang nababaliw ka na. Magpapakasal ako sa tagapagmanang isang kumpanya at hahawakan ko ang isa sa pinakamalalaking real estate firm sa bansa. Anong kayang gawin sa akin ng isang walang pera at walang pinag-aralan na tulad mo? Idedemanda mo ako, sige lang, kukuha ako ng pinakamagaling na abogado sa Pilipinas at patatagalin ko ang kaso hanggang sa tumira kayo sa lansangan. Ngumisi si Victoria, ivinasiwas ang kanyang buhok. Alamin mo ang lugar mo, kawawang babae. Kabilang na si Miguel sa mga sikat at mayayaman ngayon. Masyado siyang mataas para sa isang ordinaryong tulad mo. Simula ngayong gabi kami na ang maghari sa real estate. Kayong mag-ina pwede na kayong gumapang sa kanal at mabulok doon. Ang opisyal sa paligid ay naktawanan bilang paksang ayon, nagbibigay ng mapanlayit na tingin sa amin. Siya ang may gawa niyan sa sarili niya. Kapag ang isang ordinaryong babae ay pilit na pinipigilan ang isang matagumpay na lalaki, talagang masasagasaan siya. Ganyan talaga ang buhay. Sa paningin ng lahat, kami ni Lily ay mga walang laban at kawawang biktima na tinatapakan ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ngunit wala akong naramdamang kahit isang patak ng kawalan ng pag-asa.
Sa katunayan tahimik kong pinagmamasdan ang rurok ng kaibangan nagbibilang ng mga huling segundo. Sige na tara na, lumabas na kayo. Hinawakan ng gwardiya ang aking braso ng madiin tinatangkang itulak kami, nilili papunta sa malaking salamin na pinto palabas. Bumukas ang automatic na pinto at isang malakas na hampas ng malamig na hangin at ulan ang pumasok sa lobby, nagdala ng matinding ginaw sa mainit na kwarto. At eksakto sa sandaling iyon, isang boses na parang kulok ang umaling-aunaw sa buong lugar. Tigil? Ang boses ay malalim buo at nagdadala ng napakatinding autoridad kaya agad nitong tinabunan ang ingay ng bagyo sa labas. Lahat ng tao sa lobby ay nanigas sa kanilang kinatatayuan. Mula sa nakabukas na pinto isang dosen ng lalaki na nakasuot ng makakaparehong itim na tactical suit at may mga earpiece ang nakmatsa papasok sa gusali sa perpektong pormasyon. Ang kanilang presensya ay agad na nakpalit sa dalawang gwardiya ng kumpanya naglalabas ng aura ng isang profesional at mapanganib na puwersa. At naglalakad sa pinakagitnaan ng mga nakaitim na gwardiyang iyon ay isang binatang nakasuot ng napakakinis at mamahaling kulay abong suit. Nang tumapak siya sa ilalim ng liwanag ng chandelier, hindi ko napigilan ang isang maliit at nakakuntentong ngiti sa aking makalabi. Eksakto sa oras, Kuya Victor. Papa, nandito ka na pala napasigaw. Si Victoria nagliwanag ang kanyang mata nang makilala ang lalaking naglalakad sa tabi ng lalaking nakasuot ng kulay abong suit. Iyon ay ang kanyang ama, si Ricardo Castillo, ang bilyonaryong may-ari ang Castillo Builders at isang haligi sa industriya ng real estate. Agad na binitawan ni Victoria ang braso ni Miguel at buong pagmamalaking tumakbo palapit para salubungin ang kanyang ama. Sabi na ipakmalaki ang bago niyang nobyo, pero may malaking mali kay Ricardo Castillo. Ang bilyonaryo na kilala sa kanyang palaging matapang at mayabang na tindig ay mukhang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng abo. Tumatagaktak ang pawis sa kanyang kahit malamig ang panahon at ang kanyang paghinga ay mabilis at kapos. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa ng ulan pero parang hindi niya ito napapansin. Sa halip halos madapa siya sa paglalakad paulit-ulit na yumuyuko. Nang may matinding takot sa binatang nakasuot ng kulay abong suit na kasabay niyang naglalakad. Mr. Harrison, isinusumpa ko po sa buhay ko. Walang alam ang Castillo Builders sa nangyaring ito. Nagmakawa si Ricardo Castillo, pumipiyok ang boses sa gitna ng lobby. Ito ay sariling katangahan at desisyon ng anak ko. Pakiusap na mamakaawa, ako maawa po kayo sa kumpanya ko. Ang buong lobby ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Ang may-aring Castillo Builders ay pampublikong nakmamakaawa na parang isang presong papatayin sa harap ng isang lalakang hindi kilala ng maopisyal dun. Papa, anong ginagawa mo, Tilini? Victoria napahinto sa paglalakad. Bakit ka yumuyuko sa lalaking iyan? Tumayo ka nga diyan? Tumahimik ka tanga. Umalungal si Ricardo Castillo, humarap sa kanyang anak na may sumasabog na galit na nagpatalon kay Victoria sa gulat. Wala ka bang kahit anong ideya kung sino ang nasa harap mo? Siya, si Mr. Harrison, siya, ang Chief of Staff at Senior Executive Assistant ng pamilya Valderrama ng Valderrama Holdings. Ang pamilya Valderrama. Nalaglag ang panga ni Victoria, nanigas ang kanyang buong katawan. Sa pinakamataas na antas ng lipunan, politika at negosyo sa bansa, ang pangalang Valderrama ay kumakatawan sa isang hindi matitinag at absolutong kapangyarihan. Ang mga bilyon-bilyong pisong kumpanya tulad ng Vanguard Prime at Castillo Builders ay parang mga langgam lamang kumpara sa imperyong hawak ng pamilya Valderrama. Magandang gabi, Mr. Harrison. Salamat sa pagpunta mo rito sa gitna ng bagyo. Tahimik kong sabi, humahagbang palapit.
Nang marinig ang boses ko agad na tinanggal ni Mr. Harrison ang matalim niyang tingin kay Ricardo Castillo. Humarap siya sa akin huminto, may 3 talampakan ang layo at yumuko ng malalim at may buong paggalang sa perpektong anggulo. Senyorita Valderrama, sabi ni Mr. Harrison, ang kanyang boses ay umalinggaw-naw ng may matinding paggalang. Matagal na tayong hindi nakita. Inutusan ako ni Sir Victor na ihatid kayo ni Senyorita Lily pabalik sa mansyon ngayon din. Sana po ay wala kayong natamong kahit anong pisikal na sugat. Mayos kami, Mr. Harrison. Ligtas si Lily, sagot ko, binibigyan siya ng isang mainit na anyiti. Tumuwit neke tayo si Mr. Harrison at nagbigay neke isang malambot at nakakapanatag na ngiti sa aking anak na nagtatago sa likod-likod binti. Pwede ka nang magpahinga, Senyorita Lily. Ligtas na kayo sa amin. Ang tensyon sa buong lobby ay biglang bumagsak sa zero. Ang mga opisyal, mga gwardiya at mga mayayamang bisita ay parang naging mga estatwa. Hindi may proseso ngang kanilang mga utak ang eksenang nangyayari sa harap nila. Ang mukha ni Miguel Soriano ay larawan ng purong pagkagulat. Halos lumabas ang mga mata niya habang nakatiti sa akin, ang kanyang panga ay awang bago siya tuluyang nakapagsalita. Senyorita Valderrama, anong sinasabi? Nia Liana ang Valderrama ay apelyido lang ng pamilya Mosa. Probinsya, isa lang itong pangkaraniwang pangalan. Lumingon si Mr. Harrison. Ang kanyang matatalim na mata ay nakatutok kay Miguel, parang isang berdugo na nakatingin sa isang taong bibitayin. Pangkaraniwang pangalan, napakalaking katangahan ang ipinapakita mo, Mr. Soriano. Humakbang si Harrison ng mabagal at sadyang palapit sa aking asawa. Naniniwala ka ba talaga na sa buong mundo nga, pagnenegosyo sa bansa may iba pang pamilya Valderrama na gumagalaw sa ganitong? Antas nakalimutan mo na ba ang bilyon-bilyong pisong pautang na himalang nakuha ng kumpanya mo mula sa mga bangko tuwing malapit na kayong malugi? Yung mga loan sa bangko. Nautal na, sabi ni Miguel, nawawalan ng dugo ang mukha. Nakuha ko iyon dahil nakita ng mga bangko ang galing ko sa negosyo. Tumahimik ka, mayabang na tanga sigaw ni Mr. Harrison, ang kanyang boses ay parang kutsilyong humiwas sa kwarto. Talaga bang inakala mo na ang isang walang kwentang ahente na katulad mo ay magiging vice-presidente sa edad na 35 dahil sa sarili mong galing? Bawat promotion, bawat kontrata na napunta lang sa inyo, bawat tulong pinansyal. Lahat iyon ay tahimik na inayos ng pamilya ni Senyorita Valderrama sa dilim para siguraduhing makakaroon ng komportableng buhay ang kanilang bunsong kapatid. Itinuro ni Harrison ang Kisame NG Gusali, ang Valderrama Holdings, ang nagmamayari sa 40% NG Vanguard Prime sa pamamagitan NG iba't ibang pondo. Hindi mo man lang ba naisip na alamin kung sino ang nakbabayad ng milyon-milyon mong sweldo buwan-buwan? Napaatras si Miguel na parang pinalo ng baseball bat sa dibdib. Hindi. Impossible iyan. Ang pamilya ni Liana, nakatira lang sila sa isang simpleng bahay sa probinsya. Si Senyorita Juliana Valderrama ay ang pinakamamahal na bunsong kapatid ngang pamilya Valderrama. Malakas na pahayak ni Mr. Harrison para marinig ng lahat. Siya ang kapatid ni Senador Arturo Valderrama, ng Senado ni Eduardo Valderrama na Vice-Presidente ng Philippine Heritage Bank at ni Victor Valderrama na CEO ng Valderrama Holdings sa Ticao. Ikaw na isang walang kwenta at maliit na tao, naglakas loob na tawagin ang royal blood na ito at ang kanyang anak na si Lily bilang mga patay gutom at basura. Ang bigat nga masalita ni Harrison ay parang bombang sumabo sa loob ng kwarto. Nawalan ng lakas ang mabinti ni Ricardo Castillo.
bumasa sa marmol na sahig at umiyak sa matinding takot. Si Victoria ay nasimulang manginig nang napakalakas na umalingaw-ngaw ang kanyang gintong gown. At si Miguel Soriano ay nanigas ang kanyang balat ay naging kasing putlangang isang patay habang nakatitik sa akin ng may matinding pangingilabot. Humabang ako ngalawang beses palapit sa kanya. Ang sikretong itinago kong 6 na mahabang taon ay tuluyan ng nabunyag. Ring, ring, bza, bza. Biglang nabasag ang katahimikan ng lobby sa sunod-sunod at nakakabinging paktunongam ga telepono. Hindi lang isang telepono, kundi dose-dose ng telepono. Ang iPhone ni Miguel, ang mamahaling bag ni Victoria, ang bulsa ni Ricardo Castillo, at ang mga telepono ng lahat ng opisyalang Vanguard Prime na nandun sa lobby, ay sabay-sabay na naring sa isang nakakatakot na ingay. Nanginginig ang daliri ni Miguel nang ilabas niya ang kanyang telepono. Ang nakalagay sa screen ay ang pangalan ng CEO at may-ari ng Vanguard Prime. Hello? Boss? Anong nangyayari, sagot ni Miguel, pumipiyok ang boses. Kahit 3 talampakan ang layo, dinig ang nakakapangilabot at galit na sigaw ng CEO mula sa telepono. Miguel, demonyo kang hayop ka, anong ginawa mo? Boss, kumalma po kayo. Kakatiwak lang sa akin ng presidente ng Philippine Heritage Bank, ipina-freeze nila ang lahat ng accounts natin at hinihingi nila ang agarang pagbabayad ng buong bilyon-bilyong utang natin bago maghating gabi. Agarang pagbabayad na pasinghap si Miguel, nanginginig ang mga tuhod. Kung gagawin nila, iyon babaksak ang kumpanya at malulugi tayo bago pa man magbukas ang opisina bukas. Hindi lang iyon, bobo. Ang mga shares natin sa stock market ay binubura ng Valderrama Holdings, bumagsak na tayo ngang 70% tapos na ang kumpanya natin nabalitaan kung ininsulto mo raw ang pamilya, Valderrama, papatayin kita. Soriano, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Nabitiwan ni Miguel ang kanyang telepono. Bumasa ito at nabasa sa sahig, pero rinig pa rin ang hysterik na sigaw ng CEO. Sa mismong sandaling iyon, nakadikit ang telepono ni Ricardo Castillo sa kanyang tainga. Ang mukha niya ay namimilipit sa matinding sakit. Anong ibig mong sabihin? Kakatanggal lang sa atin ng gobyerno ng kontrata para sa pantalan? Nakahalaga ng bilyon-bilyong piso iyon ang bumubuhay sa atin. Ano nakialam ng direkta ang Department of Public Works ang opisina ni Senador Arturo Valderrama. Binitawan ni Richardo ang kanyang telepono at umalungal sa matinding kawalan ng paasa. Napakalaki nga impluensya ni Senador Arturo Valderrama sa mga proyekto ng gobyerno. Ang burahin ang isang kumpanya gaya ang Castillo Builders ay parang pakpatay lang isang langaw para sa kanya. Papa, anong nangyayari? Tili ni Victoria tumatakbo palapit sa kanyang ama na humahagulgol. Anong ibig mong sabihing nawala ang kontrata natin? Mayayaman tayo ang Castillo Builders. Sira na tayo, umalungal si Ricardo. Sinampal ang kanyang anak ng napakalakas kaya tumilapon si Victoria sa sahig. Dahil sa kayabangan at katanggahan mo. Dahil ininsulto mo si Senyorita Valderrama magpa-file na naga-bankruptcy ang Castillo Builders. Bukas naga umaga, sinira mo ang 3 henerasyon naga yaman naga pamilya natin sa loop lang naga 5 minuto. Hindi ko alam. Umiyak si Victoria, hawaang namumula niyang pisngi habang tumingin kay Miguel ng may takot. Miguel, sabi mo isa siyang walang kwentang probinsyana, nagsinungaling ka sa akin, ginamit mo lang ako para makuha ang pera ni Papa. Hindi, Tori, isinusumpa ko sa Diyos,
Hindi ko alam na utal na sabi ni Miguel iwinagaywe ang kanyang makamay habang humabang palapit sa akin. Liana, Liana, mahal pakiusap. Kailangan mong maniwala sa akin. Wala akong kaide-ideya na ang pamilya mo ang mafalderama kong. Alam ko lang kung sino ang makuya mo, hinding-hindi kita tatratuhin ng ganito. Nakikinig sa kanyang desperado at nakakaawang palusot, isang malamig na pandidiri ang bumalot sa aking kaluluwa. Nang akalain niyang mahina ako, tinapakan niya ako. Nang malaman niyang hawak ko ang kapangyarihan, nagmakaawa siya parang isang asong binukbok. Ang tunay niyang pagkatao ay isang duwag at mukhang pranglinta. Liana, Senyorita Valderrama, pakiusap, tingnan niyo po ako. Biglang itinapon ni Chloe ang sarili sa sahig, gumagapang palapit sa akin hanggang sa halos mahalikan na niya ang sapatos ko. Ang kanyang luha at makeup ay nagalo sa kanyang mukha habang siya ay humahagulgol. Pinili lang po niya akong gawin iyon, senyorita. Pinabantaan po ni Sir Miguel na tatanggalin niya ako sa trabaho at sisirain ang karera ko kung hindi ko kayo iinsultuhin ngayong gabi. Sobra po ang pahangako sa inyo ni Lily pakiusap. Sabihin niyo po sa Valderrama Holdings na huwag idamay ang personal kong bank account. Isa lang po akong empleyado. Sinungaling katili ni Victoria, sumugot at sinabunutan si Chloe. May relasyon kayo, ikaw ang kabit niya sa tabi-tabi. Ang kapal ng mukha mong magpabiktima. Tinutulungan mo siyang itago ang mga pera niya. Bitawan mo ako, peking socialite, sigaw ni Chloe, kinakalmot ang mukha ni Victoria. Isa ka na lang ding patay gutom ngayon, gusto lang ni Sir Miguel ang pera ng tatay mo para takpan ang mga ninanakaw niya sa kumpanya. Dun mismo sa gitna ng magarang lobby, ang pamosang socialite sa kanyang gintong gown at ang mayabang na sekretarya sa kanyang suite ay nagpapagulong-gulong sa sahig. Nasasabunutan, nasusuntukan at napupunitan ng damit parang mga asong ulo sa kalsada. Hindi man lang sinubukan ni Miguel na awatin sila. Sa halip, lumuhod siya at nasimulang gumapang sa sahi palapit sa akin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakukumahok niyang pinupulot ang mga sira at maduming piraso ng kwintas na papel ni Lily mula sa sahig. Tingnan mo, Liana. Tingnan mo, nililigtas ko. Nabalih na si Miguel. Hawak ang gusot na papel na may bakas ng kanyang maduming sapatos. Isa itong obra maestra. Ipapapa-frame ko ito bukas ng umaga sa pinakamagaling na shop. Isasabit ko ito sa opisina ko. Mahal ko si Lily, ako ang pinakamagaling na tatay pakiusap. Liana, tawagan mo si Kuya Gutor. Sabihin mo sa kanya na itigil ang pagbagsak ng Vanguard Prime. Tahimik lang kaming nakatayo ni Lily, pinamamasdan ang nakakahiya at nakakasirang eksena ng lalaking dati ay naging mundo namin. Hindi na umiyak si Lily. Mahigpit ang hawa ng maliit niyang kamay. Sa akin nakatitik kay Miguel. Hindi bilang isang ama kundi bilang isang kakatwa at nakakawang nilalang na hindi na niya kilala. Ang puwersa nga, Valderrama, ay pinakawalan na at ang pagkawasa na dala nito ay napakabilis at napakalaki na hindi kayang isipin ng sinuman. Hindi ito isang simpleng away mag-asawa. Ito ay ang pagdurog ni isang Diyos sa isang insekto na naglakas loob kumagat. Nakakaawa ka talaga, Mr. Soriano, sabi ni Mr. Harrison. Ang boses ay napakabigat habang nakatingin kay Miguel na sinusubukang ayusin ang nasirang kwintas. Ang lahat ngang ginagawa mo ngayon ay isang malaking pag-aksayang ng enerhiya. Nabababa na ang hatol sa iyo. Dumukot si Harrison sa kanyang jacket at inilabas ang isang iPad Pro. Pinindot niya ang screen at itinapat ito sa muka ni Miguel. 10 minuto ang nakakalipas, ginamit ng Valderrama Holdings ang kanilang kapangyarihan para magpatawag ng emergency board meeting, malamig na sabi ni Harrison. Kasama ang boto ng CEO at nay,
lahat and shareholders isang agarang resolusyon ang naipasa. Resolusyon bulong ni Miguel, nanlalaki ang mata sa binabasa. Simula alas 8:30 ngayong gabi tinanggalan na si Miguel Soriano ng titulo bilang Executive Vice President ng kanyang posisyon sa board at ng lahat ng shares niya sa kumpanya. Tinatanggal ka sa trabaho nang walang makukuhang kahit na anong benepisyo at habang buhay na ipinagbabawal na makatapa sa kahit anong pasilidad ng Vanguard Prime. Ano sigaw ni Miguel na patalon patadyo puno enehe dugo ang magamata. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin, ako ang nagpalago sa kumpanyang ito. Ako ang nagpasok ng milyon-milyon kita. Hindi ko tatanggapin ang illegal na pagtanggal na ito, idedemanda ko ang board. Sumugot siya kay Harrison para agawin ang iPad. Bago pa man siya makalapit, dalawa sa mga gwardiya ni Harrison ang humarang at malakas na tinula si Miguel sa dibdib na pabagsak siya ng malakas sa marmol na sahig. Illegal na pagtanggal, nakpakawala si Mr. Harrison ng isang tuyo at walang emosyong tawa. Masyado mong minamaliit ang kakayahan ng Valderrama Holdings. Sa nakalipas na 3 taon patuloy mong ginagamit ang posisyon mo para magnakaw pondoeng kumpanya para sa pansarili mong luho. May hawak kaming dokumento ngang bawat pagkang transaksyon, pagkang resibo at mga tagong bank account na ginawa mo. Iniswipe ni Harrison ang screen ng iPad. Agad na lumabas ang nga detalyadong listahan ng pera-bank transfers at titulo ang lupa. Nanlaki ang nga mata ni Miguel sa takot habang nakatiti sa mga numero. Nakadetalye sa dokumentong ito ang halos daan-daang milyong piso na iligal mong kinuha para gastusan ang panliligaw mo kay Victoria Castillo, pati na rin ang mamahaling tsondo sa Makati na binili mo sa ilalim ng pangalan ng sekretarya mong si Chloe. Malakas na basa ni Harrison na umalingaw-ngaw sa lobby. Humarap siya kay Chloe na tumigil sa pakikipag-away kay Victoria at nakatitik ngayon sa screen ng may matinding takot. Miss Chloe, nakatanggap kang mamahaling ari-arian at malaking halagang para kapalit ng paggawa ng mga pekeng resibo at pagtatago ng pagnanakaw ni Mr. Soriano sa mga auditor. Hindi, Diyos ko, hindi, umiyak si Chloe. Tinakpan ang kanyang mukha dahil alam niyang tapos na ang buhay niya. Ang ambisyosa at mayabang na sekretarya ay naging isang nanginginig na kriminal. Ang nga ginawa ninyo ay malinaw na corporate fraud at grand larceny sa ilalim ng batas ng Pilipinas, maring pahaya ni Mr. Harrison. 5 minuto ang nakakalipas. Ipinadala na NG Legal Team, NG Valderrama Holdings, ang buong dokumento at ebidensya sa NBI at sa mga autoridad. Paparating na ang mga warrant of arrest ninyo. Ang salitang NBI ay parang balang tumama kay Miguel. Hindi lang trabaho, yaman at pangalan ang mawawala sa kanya. Mabubulok siya sa kulungan sa susunod 6 taon ng kanyang buhay. Liana, sabihin mo sa kanyang hindi totoo iyan, Tilini. Miguel, kinalimutan na ang lahat ng natitirang hiya sa sarili. Gumapang siya sa sahig at yinakap ang aking mabinti, umiyak ng walang patit. Patawarin mo ako, isinusumpa ko sa Diyos. Nagsisisi na ako makikipagiwalay. Ako kay Tori ngayon din tatanggalin ko si Chloe, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ako pakiusap, huwag mo lang hayaang makulong ako, mag-asawa tayo. Ako ang tatay ni Lily. Nakatayo lang ako, nakatingin sa umiyak at wasa na lalakang nakayakap sa sapatos ko. Ito ang lalakang pinili ko kapalit ng pamilya ko. Ito ang lalakang pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Pero habang nakatingin ako sa kanya ngayon, wala akong naramdamang kundi purong kawalan. Isa siyang duwag na sarili lang niya ang iniisip. Miguel, sabi ko, ang boses ko ay tahimik at matatag sa ibabaw ng kanyang pag-iyak. Kung sinabi mo lang sana na hindi mo na ako mahal at nakipagiwalay ka ng mayos, baka umalis na lang ako ng tahimik at hinayaan kang mabuhay. Dinukot ko sa bulsa ko ang gusot at maduming papel at inilapit ito sa mukha niya.
Pero ginawa mo ang isang kasalanang kailanman ay hindi mapapatawad, patuloy ko tumatagos sa kanyang kaluluwa ang aking tingin. Gumugol ngang maraming oras ang anak natin para gawin ang kwintas na ito para lang mapangiti ka. Tapos tinawag mo itong basura. Tinapon mo sa sahig at tinapakan para magpasikat sa kabit mo. Sa mismong sandaling iyon, tinanggalan mo ang sarili mong karapatan na tawaging tatay-asawa o kahit bilang isang disenteng tao. Umatras ako pilit na, tinanggal ang kanyang mga kamay sa binti ko. Ang pamilya Valderrama ay may simpleng batas. Sinasuklian namin ang kabutihan ng daang beses pero binabayaran namin ang pambabastos ng 1,000 beses. Pinalaki ako nga kuya ko na parang isang prinsesa buong buhay ko. Nung pinili mong ipahiya ako at wasakin ang puso ni Lily, ang tuluyang pakasira ng buhay mo ay naging isang kasiguraduhan. Lumingon ako kay Mr. Harrison at tumango. Tapos natadyo rito, Mr. Harrison. Pakiusapi hatid mo na kami ni Lily sa bahay. Masusunod, Senyorita Valderrama, yumuko ng malalim si Mr. Harrison, naghihintay na po ang sasakyan sa labas. Liana, hindi huwag mo akong iwan. Liana, sigaw ni Miguel, pumipiyo ang boses sa matinding takot habang sinusubukang gumapang papunta sa akin. Pero ang mga nakakaawang sigaw niya ay tuluyang nilamon ng malakas na bagyo sa labas nang bumukas ang mga automatikong pinto. Binuhat ko si Lily, isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat at naglakad palabas sa malamig na gabi nang hindi na lumingon kahit minsan. Sa likuran ko ang lobingeng marangyang gusali sa BGC ay napuno nga, iya ni Ricardo Castillo, ang sigawan nina Victoria at Chloe at ang walang paasang pagagulgol nga aking nasirang asawa. Kakasimula pa lang nilang humabang papasok sa impyerno. At alam ko na ang paghihiganti ni Kuya Victor ay hindi matatapos sa pagtanggal lang ng makontrata at pagtawag ng pulis. Bakit walang sumasagot? Sagutin niyo, ang linya salup ng wasak na lobby, pilit na pinipindot ni Miguel ang basak niyang iPhone. Tinatawagan niya ang lahat ng mayayamang kakilala, kaibigan sa golf at mga mentor sa negosyo na inilibre niya ngang mamahaling hapunan noong mga nakaraang linggo. Paulit-ulit na walang sumasagot kundi ang automated na boses ng voicemail. Kayo mahayop kayo, uminom kayo ng libu-libong pisong alak gamit ang pera ko nung isang linggo. Bakit hindi niyo sinasagot ang tawag ko? Sumigaw si Miguel at ibinato ang telepono sa pader dahil sa matinding galit. Hindi niya alam na ilang minuto matapos gumalaw ang Valderrama Holdings, kumalat na ang balita sa buong elite circle ng bansa. Patay na si Miguel Soriano. Kinalaban niya ang pamilya Valderrama. Sa malupit na mundo ngang negosyo, walang gustong madamay sa nasusuno na bahay. Ang paglayo sa isang lumulubog na barko ay isang magandang negosyo. Papagumawa kang paraan, tawagan mo ang opisina ng mayor, gamitin mo ang mga abogado natin para pigilan ang bangko. Tili ni Victoria, inaalok ang basang damit ng kanyang ama. Tumahimik kayong pabigat ka, itinula siya ni Ricardo, ang mukha ay puro pakatalo. Wala na tayong abogado, tumawa ang CFO natin, kinuha ng bangko ang pera natin, bukas na bukas hahatakin na nila lahat, tapos na tayo. Hindi pwede, iyan. Mayaman ako, nakatira ako sa Forbes Park, sumigaw si Victoria. At sa sobrang galit kinuha niya ang isang mamahaling florera at ibinato sa sahig. Basak nagliparan ang mga piraso. Pero walang ni isang lumingon para pansinin ang pag-iinarte niya. Bumukas ang pinto ng party sa itaas at dos-dosen ng nga bisita at opisyal ang naktakbuhang pababa sa lobby, nakpapanik. Wala ng pera ang kumpanya, bangkarote, na tayo, umalis na kayo bago pa ilok ng mga auditor ang building. Na kanya-kanyang takas, ang mga tao na parang mga ipis,
Ang mga lalaking pumupuri kay Miguel kanina ay binibigyan na ngayon siyang nandidiring tingin. Ayan ang mayabang na hayopdura ng isang matandang opisyal. Nagnakaw na nga sa kumpanya, ininsulto pa ang kapatid ng mga Valderrama, buti na lang hindi pa natin pinirmahan ang kontrata. Takamakinig po kayo, sigaw ni Miguel, sinusubukang hawakan ang isang investor. Kayo pang isalba ang Vanguard Prime May, mga plano ako pwede tayong umutang sa ibang tao. Inalis ng investor ang kamay niya na parang may nakakahawang sakit si Miguel. Lumayo ka sa akin, kriminal, mabilis siyang lumabas sa gitna ng ulan, kumapit lang sa hangin ang makamay ni Miguel. Miguel, tingnan mo ito. Bulong ni Chloe, sobrang nangingini kaya halos mabitawan ang telepono niya. Putlang-putla ang mukha niya, yung tsondo ko, yung mga resibo, at yung mga text natin tungkol sa tagong pera. Inagaw ni Miguel ang telepono, nanlalaki ang mga mata. Ang network ni Kuya Victor ay gumawa ng isang perpektong media assassination. Ang litrato ni na Miguel at Chloe, kopya nga kanilang nga pekeng resibo at detalya nga kanilang ninakaw na pera ay nagtatrend na sa mga news site at social media sa ilalim ngang breaking headline. Opisyal NH Vanguard Prime, bistado sa bilyon-bilyong pisong pagnanakaw. Tapos na, sira na ang buhay ko. Umiyak si Chloe at napaupo sa sahig. Makukulong ako. Hindi ko kayang mabuhay sa kulungan. Tumahimik, kasigaw ni Miguel, sabunot ang sariling buhok habang nawawasa ang realidad niya. Sa loob ngang 6 na taon, napakadaling naging buhay niya dahil palihim siyang tinulungan ng pamilya ko. Ngayon na binawi na iyon at nabunyak ang tunay niyang pagnanakaw at kawalan ng kakayahan, wala siyang talino o tapang para harapin ang katotohanan. Siliana, kailangan kong mahanap Siliana, kung luluhod ako sa kanya, papatigilin niya ang makuya niya. Na baliw na si Miguel, tumakbo papunta sa pintuan. Bago pa siya makalimangang habang dalawang malalaking gwardiya ni Mr. Harrison ang humarang sa kanya. Tumabi kayo, gusto kong makita ang asawa ko, may karapatan akong maksori sa asawa ko, sigaw ni Miguel pilit na sumiksik. Tinulak siya ng isang gwardiya gamit ang isang malakas at mabigat na kamay. Mr. Soriano, hindi na po kayo kinikilala ni Senyorita Valderrama bilang asawa. Kung susubukan niyo pa siyang lapitan, inatasan kami na gumamit ng dahas para pigilan kayo, maliwanag ba? Ang malami na pagbabanta sa boses ng gwardiya ay napalambot sa tuhod ni Miguel. Bumaksa siya sa sahig at umiyak ng umiyak habang nakatakip ang kamay sa mukha. Sa labas patuloy ang malakas na bagyo. Ang countdown para sa huling parusa niya ay nagsimula na at walang sinuman sa mundo ang pwedeng pumigil dito. Sa loop ngang mahaling may hindi na marinig ang ingay ngang ulan sa labas. Ang loop ngang sasakyan ay mainit at payapa. Mamaang sama naman ng babaeng iyon, sabi ni Lily, na kaupo sa kandungan ko. Unti-unting bumibigat ang kanyang matalukap. Hinalikan ko ang nonya. Okay na ang lahat, anak ko, bulong ko. Kinukumutan siya. Wala nang mananakit sa iyo o sisigaw sa iyo ulit. Pangako ni Mama. Ilang saglit lang nakatulog na si Lily. Nakahinga ako ng malalim, nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng pagod ko. Papunta na tayo sa mansyon ninyo, Senyorita Valderrama, malumanay na sabi ni Mr. Harrison mula sa harap. Naghihintay na po si Sir Victor sa inyo. Salamat, Mr. Harrison, ngiti ko. Galit na galit ba ang mga kuya ko? Tumawa ng mahina si Mr. Harrison. Ang sabihing galit sila ay isang malaking understatement, Senyorita. Nang malaman ni Sir Victor na pinaiya kayo at sinira ang ginawa ni Senyorita Lily, nabali niya ang isang titanium na ballpen gamit ang sarili niyang kamay. Sinumpangan 3 ninyong kapatid na ipapalasap nila kay Mr. Soriano ang pinakamalalang parusa na pwedeng ibigay sa isang tao.
Makalipas ang halos 1 oras pumasok ang mayba sa malaking gate ng Pamilya Valderrama. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang naglalakihang mansyon. Pabukas ngang pinto siningalubong kami nga gatawhan na may hawa na malalaking payong. Welcome home, Senyorita Juliana. Welcome home, Senyorita Lily Batingang head butler. Pumasok ako bitbit ang natutulog na anak ko. Dinala ko siya sa dati kong kwarto at inihiga sa malambot na kama. Hinalikan ko siya at tahimik na lumabas. Pagbaba ko sa library, may nakasinding apoy sa fireplace. Nakatayo roon hawak ang isang baso ng alak ang isang matangkad na lalaki. Nandito ka na sa wakas, bunso, sabing lalaki. Siya si Kuya Victor. Sa mundo ng negosyo kinatatakutan siya bilang isang walang awang berdugo. Pero kapag nakatingin siya sa akin, ang nga mata niya ay puno ng pagmamahal bilang isang kapatid na nagpalaki sa akin. Nandito na ako, Kuya Victor, sabi ko medyo naiyak. Tulok na ba si Lily, tanong niya, ibinaba ang baso ng alak. Siguradong pagod na pagod iyon. Nagpahanda ako ng saa at pagkain. Maupo ka. Umupo ako, kinuha ang tasaa. Salamat, Kuya Victor, sabi ko. Pero paano mo nagawang i-execute ang lahat ng iyon ng napakabilis? Parang alam mo na kung anong mangyayari bago pa man ako tumawag. Tumingin si Kuya Victor sa apoy, kinuha ang isang makapal na folder at inilagay sa kandungan ko. Hindi sa alam ko na ang mangyayari, Liana, sabi niya. Bunga ito ng matagal na pagmamanman. Ayaw ko sanang sirain ang kaligayahan mo kaya nanahimik ako. Pero ang walang kwentang lalaking iyon. 2 taon pa lang, kayong kasal niloloko ka na niya. 2 taon? Bulong ko, nanginginig ang mga kamay, nang buksan ko ang folder. Naglalaman ito na malitrato ni Miguel na may kasamang ibang babae sa mga hotel at resibo na mga binili niyang alahas at mamahaling bag para sa kanila. Naniniwala si Miguel sa sarili niyang kasinungalingan, malamig na sabi ni Kuya Victor. Akala niya galing niya ang nagpapalago sa kumpanya niya. Pero ang totoo mula ng naging vice-presidente siya nalulugi ng milyon-milyon ang Vanguard Prime dahil sa katangahan niya? Pero lagi siyang nagmamayabang sa akin na ang laki ngang kinikita nila, sabi ko. Dahil palihim na pinopondohan ng pamilya natin ang kumpanya niya, sagot ni Kuya Victor. Ginamit ni Kuya Eduardo ang bangko para pahiramin sila ng pahiramin kahit baon na sa utang. At inutusan ni Kuya Arturo ang gobyerno na ibigay sa kanila ang mga proyekto. Ginawa namin lahat iyon para lang siguraduhing masaya at comfortable ang bunso naming kapatid. Tinuro niya ang folder. Pero habang ginagastos namin ang pera para sa kumpanya niya, ninanakaw naman ng lintana iyon ang pera para gastusan ang makabit niya. Nang ilipat ko ang pahina, nakita ko na mas malala pa pala. Ang pagpapakasal ni Miguel kay Victoria Castillo ay hindi lang dahil sa ambisyon.